Okay, so Enso USDT. So, meron tayong naging setup dito mga boss. So, ngayon, explain ko kung bakit ako nag-short position dito. So, dito sa 1 hour time frame, downtrend yung market, di ba? Pero ito talaga yung structure sa 4 hour time frame. So, kung titignan nyo sa 4 hour time frame, downtrend si market, si Enso. And nagkaroon ng break dito. Nagkaroon ng break dito sa previous lower high, nagkaroon ng higher high. So, possible, itong consolidation na to is possible correction lang. So, ang gusto sana natin mangyari dito is balikan itong 4 hour demand bago mag-create ng another higher high. So, yun yung plan natin. Pero dito, kung titignan nyo sa 1 hour time frame, so, explain muna natin kung paano natin in-execute tong short position natin. So, kung titignan nyo, alam natin sa 1 hour time frame is downtrend siya. Nag-create ng lower high and lower low. So, after nung lower low na to, nagkaroon ulit ng correction, nag-create ng lower high. So, after nung lower high na yan, another impulsive move ulit, nag-create na naman siya ng another lower low. So, dito natin tinignan itong 1 hour supply na to. And meron pa tayong mga potential supply dito sa taas. But, dito nagkaroon ng reaction, kaya dito tayo nagtingin ng potential setup natin. So, after nitong lower low, kung titignan nyo, nagkaroon ng correction ulit. And inantay natin kung ano yung magiging reaction dito sa 1 hour supply. So, nung nag-close itong candle na to na nagkaroon ng sweep, nag-trigger na tayo dito sa baba ng supply and kinuha na yung trigger natin. And kung titignan nyo, nagkaroon ng consolidation, nagkaroon ulit ng sweep. So, after nung sweep na yan, nagkaroon na siya ulit ng impulsive move. Pero kung titignan natin dito, bakit ako nag-exit? Ang plan ko talaga is kunin itong target na 4 hour demand. Pero since nagkaroon ng reaction dito sa 1 hour time frame, nag-create ng equal low. So, nag-exit na tayo dito. So, ngayon, ang plan ko dito kay Enso, kung magko-continue siyang impulsive move niya, ang gusto kong basagin niya is itong previous lower high. So, ito yung gusto natin basagin niya dyan. Kasi possible sa 1 hour time frame from downtrend, shift ng momentum to uptrend kung babasagin niya to. So ngayon yung next plan ko kung ano yung magiging reaction ni Enzo dito. Pero so far maganda yung naging profit natin dito, maging setup natin dito kay Enzo. So yun lang. So I hope may natutunan kayo. So saludo mga bossing.